Magandang umaga sa inyong lahat, magandang tanghali, magandang gabi sa mga Pinoy survivor, mga kabrigada natin na dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Kamusta na kayo? Happy Tuesday, Happy Tuesday. Sa panibagong linggo, ang tulin. How many days before Christmas? 100 plus na lang, ano? So, ang laman ngayon ng balita, ano, si Gibo, no? Na nagagalit siya kasi yung mga mambabatas natin, panayambara nila, parang feeling na hindi kailangan ng ano ng defense budget, no? Pinakaltasan pa. I still maintain the position na kailangan natin ng Senado at Kongreso na talagang real talk na seryoso na hindi pwedeng pakaangkaang tayo. Tama naman na for the past 30 plus years na pabayaan yung armed forces natin. Yung supposed to be na modernization na pagbebenta ng Fort Bonifacio, hindi naman nagamit sa armed forces, na divert yung pera kung saan. Ewan na natin kung anong ginawa doon ni FBR at the time. Kaya naman there was less opposition sa mga taga-army, AFP bale, na sige, okay lang, benta nyo yung Fort Bonifacio. Anyway, it's going to be used for modernization. Had it been na nagastos yon para sa modernization, hindi tayo talagang iwan na iwan. 1993 yun nung nabenta yung Fort Bonifacio. Kaya sayang, no? Sayang. Tapos ngayon, naghahabol tayo. Tama yung salita na naghahabol tayo. That's why I maintain the position na Congress, Senate, at saka lower house, mas maganda yung policy, hindi na yung amount Kayo na magbigay na kunyari magsasabing Defense Department, sabihin na lang na 20% of whatever will be the budget for this year, 2024, 2024, for the next 5 years, across the board, 20% of whatever is the budget. So, kunyari mag-budget ka ng, magkano na ba tayo? 5.7 trillion. O round up na natin, 6 trillion. O the 20% of that is 1.2 trillion. O sasabihin ng iba, malaki masyado. You know, mga kabrigada, pag hindi ginastosan yung modernization ng armed forces, yung whatever the armed forces need, kung baga sa equipment, sige, larga. Kung baga sa training and equipping our reservists, larga, di ba? Para naman medyo tayo may laban, because useless yung pagbabudget na natin in the coming years kung tayo nasakop, kung tayo walang binatbat, kung magkaguluman. Hindi naman gusto maggera. Ayaw natin maggera. Sino ba gusto magkagera? Kami lalo na ng mga nanggaling sa loob, hindi naman sa munti, sa loob. Parang correctional nanggaling sa loob ng armed forces, ayaw namin ng gera. Mahirap ang gera. Mga kabrigada, mahirap ang gera. Tsaka meron tayong mga kasama ditong mga retired na military, they will attest, ayaw namin ng gera. Ayaw namin na kapwa Pilipino nga ang kalaban. Mas gusto namin dayuhan ang kalaban. Kahit Hapon yan, kay Amerikano, kay Chinese, kahit basta huwag Pilipino. Ayaw namin ng kapwa Pilipino, inupakan, nagbabarilan tayo. Ayaw namin ng ganon. At saka, yung gera walang pinipili, bata, matanda, babae, mga lolo, nadadamay. Pagka nag-upakan na ng both sides, wala, evacuate yung mga tao, yung mga civilian, collateral damage Pati yung mga kabuhayan nila apektado. So kung magkaguluman, ayaw natin maapektuhan yung mga kabuhayan natin. Kaya nga lang, hindi pwedeng diplomasya lang ng diplomasya. It has to be diplomacy and a credible defense. Bakit credible defense?
para meron naman tayo ibabatbat. Baka mamaya pumarada dyan. Nandito na nga mga Chinese eh. Nandito na, mga Pogo, mga kunwaring mga worker sila. Pero actually, panay mga panay mga military siguro eh. Which dapat yung intelligence agencies, dapat sila, double time, lahat na nandito ng mga Chinese nationals na naka-check na merong dossier, no? Tsaka minaman-manan. Kasi magpapalit na ng uniforme, wala na. Nandito na sila. Creeping invasion nga eh. Bakit nila kailangan ng Pilipinas? Kasi pagka nakuha nila yung Pilipinas, nandyan yung resources. Kakalbuhin nila Pilipinas, yung gubat natin, yung mga mineral resources natin, extract nila oil and gas and all these heavy metals. Tapos yung agriculture natin, we will be enslaved. We will produce food for them. That's why hindi tayo dapat pumayag. Now, yung sinasabi na laki-laki ng China, wag tayong makipaggera dyan. Hindi yun dapat ang statement. Dapat ang statement ng Kongreso, ng Senado, magkano kailangan nyo? Because we will give it to you. We will provide you. And dapat nga, itong mga mambabatas natin, sila na mga manguna na 20%. Ako, naglagay lang ako ng figure, pero yun ang type ko eh. 20% of whatever will be the budget come 2024, for the 2024, 25, 26 hanggang 5 years. Thereafter, kung kulang pa, sige, tuloy-tuloy hanggang 10 years. So that's gonna be 10 trillion. Kung 5 years, that's gonna be rounded off, mga 5 trillion. And 5 trillion will go a long way. That would ensure na we have all the weaponry updated, hindi yung panay second hand lang ang binibili natin, hindi yung ang gusto natin fighter jet na moderno, mga 4th generation, kung pwede nga 5th generation eh. Tapos nun, between this and this, kaso di kaya ng budget, so FA-50 na lang tayo. Nagko-compromise tayo eh, pagka kulang sa budget. Pero kung kunyaring 20%, if the budget becomes 6 trillion pesos, ang AFP 1.2 trillion, ang Defense Department. And that would be so much slack na makakahingay armed forces, makakagalaw. Bakit? Hindi naman para sa armed forces yun. Hindi para sa kanila, para sa taong bayan yan, para sa Pilipino. So that we will be able to continue our way of life. Yung remaining ng budget na kunyaring 80%, edi bahala kayo na. Sige, meron sa education, meron sa health, etc., etc., etc. Pero never slash yung budget na kailangan ng armed forces because we need it yesterday. No? We need it yesterday. Ang laki na nga habulin natin. Binabara na nga tayo, hinaharangan tayo, hindi tayo makakop kasi 2 barko natin, dilitawan nila ng 4 na barko na milisya. 2 milisya, 4 na barko, o kaya yung Chinese Coast Guard. Tapos meron pang naka-backup ng mga Philippine, PLA na Navy. So, wala. We have to have all the funding para ma-develop din natin yung self reliance natin on defense. Sarili nating defense industry maitayo. Ang pwede niyong gawin, Senado, o sige bibigay namin sa inyo yung 20%, pero see to it that this amount is allocated for yung ating defense industries. Gawa tayo ng sariling baril, huwag tayong bili ng baril kung kanino man. From one pocket to another. Pagka kumita yung GOCC na defense industry, kung shipbuilding o jet making o whatever, o helicopter, o kaya missiles, pati yung technology, pati yung mga drone, tayong gumawa. Tapos nun yung mga armas tayo rin ang gumagawa, yung mga barel.
mga Kevlar, mga ganon ba, night vision, mga munition. So tayo rin ang gumawa. Dapat ganon. Hindi pwede yung ano-ano tayo eh. Hindi pwede. Kasi ano tayo eh. Excuse me. Nahiwa ah. Nag-ahit ako eh. Nahiwa. So, ang pinakamaganda, i-allocate na lang. Because if Congress will not do it, ang hinihingi ng Defense Department is 500 billion yata, thereabouts, no? Something like that. Tapos ang gustong ibigay ng Congress eh, kalahati lang. O less than half. Ang layo eh. Ano magagawa natin doon? Oo, ang laking pera. Lalo hinihingi ko, 1 trillion. Malaking pera yon. Pero, isipin nyo, kunyari dumating sa punto na nagka-awayan dyan sa West Philippine Sea, nagkagirian. O kunyari dumating sa punto na, uy, finally, we sank a Chinese ship! Yay! Yeah, masayang-masaya ako, magpapabudels ako nun. Papaluto ako ng sandamakal na ginataan. Matagal na dapat tayo nag-sample eh. Pero hindi makasample nga eh. Kasi nga, what's holding us back is the mindset ng iba nating kababayan na di natin kayang makipaggera sa mga mas malakas sa atin. Pero, a point yung mga ninuno natin, mga katipunero, kung ganun ang pag-iisip nila, hindi nila kaya makipaggera sa Spain, sa Espanya, 300 tayong taon naghihintay, hindi magugulintang yung Espanya, hindi mayayanig. Pero nayanig eh. Kung meron ng vlog noon lilitaw yung mga vlogger sasabihin, Espanya, inupakan ng mga katipunero, nayanig. Baril at kanyon tinapatan ng mga Pilipino ng itak, o di ba? So, yung mga NPA tsaka yung mga Muslim brothers natin na nakikipagdigma, hindi nila iniisip na mas malakas yung armed forces. Kung tangke de gera o kaya mga tora-tora, inuupakan, may mga 105 pa, laban sila. In fact, 3 Muslims on horseback can pin down a company of soldiers. Matatapang eh. Pero hindi makukuha ng tapang. Hindi lang kaya ng tapang eh. Kinakailangan din, handa tayo, matrain yung mga tao. And you will need funding for that. Sa akin yan, sinasabi ko, 10 billion lang eh. Thereabouts, 10 billion, 10,000 per person, para sa bala lang yon. Matrain yung mga sundalo natin, yung mga natin, mga reservists. 10 billion for 1 million na reservists. So, imagine what you will need to train 10 million reservists. Oh, that's 100 billion already. Kung ang budget ng armed forces 200 billion, thereabouts, ano pa matetrain? So, hindi natin matetrain yung reservists because hindi naman pwedeng kwentuhan lang eh. Kinakailangan talaga may practical. Hindi pwedeng, the lesson for today is patrolling. Ano nga gawin ng mga reservists natin? Ginakaganyan lang sila, wala silang hawak ng mga baril na aktual. O kahoy lang. Nako. You have to provide them all the weaponry, all the necessary equipment. Hindi biro-biro to hindi bulahan. Useless yung magbabudget pa tayo in the coming years if wala na ang Pilipinas. If we cannot truly defend our native land from any aggression, pointless na rin yung nag-iisip kayo na tipirin yung budget ng armed forces. Pointless din yung, mag-allocate tayo more on education, more on health, more on other services. Pointless. Because we will lose our way of life. We will be a conquered country. Di ba? So, mas maganda, yung 80%, i-allocate mo kung saan government services kailangan, kung anong sector. Okay na ako doon, kung 5 trillion. Pero yung 1 trillion, ibigay natin sa armed forces natin. Dapat may sweldo ko Dapat spokesperson ako ng AFP, no? Ay, nako. Dapat
kasi malapit na yung 2025 hanggang 2027. O sige, gawin pa natin 2030. Malapit na yon. Hindi na pwedeng pakaangkaang tayo, paupo-upo tayo, and then panay rhetorics, panay, we will not lose an inch. We will fight for every territory that we have. We will not bow down sa mga Chinese. Ano nangyayari yun? Tapos yung Chinese naman the Philippines is reminded to resolve the issues diplomatically. Tapos for humanitarian reasons, pwede kayong pumasok sa Ayungin, sa BRP, Sierra Madre. Supply lang, pero wag yung mga construction material. Gago mga yan. Pero on the ground, anong ginagawa? Hinaharang kahit mga pagkain harangin And I promise, parang Game of the Generals yan, pagka pumasok ka yung iba sa inyo naglalaro ng Game of the Generals. So, hopefully pagka nagkaroon tayo ng meet up merong magdala nga ako ng set tapos hamunin niyo ako ng maglaro. Piso-piso. Kung makikita ko doon kung 6,000 kayo at makapunta 3,000, piso-piso laro. Nako. Okay, ginawa pa negosyo, no? Sorry Ang pagka pumasok kasi yung isa mong puwersa, kunyari yung general, tapos nun, may haharang dun yung kalaban, haharang. So, kunyari, spy o mas mataas na general. So, pagka umarang yon, may dapat nakaabang ka na papasok. Yung pala, lang siya yung decoy, left and right combination. So, pagpasok dito sa kanan, pagharang tatatlo lang naman yung malakas 2 spy, tsaka 5-star. All the rest, parehas lang kayo meron Pero, the preponderance of force, yung maramihan talaga ng pagka pumasok yung 3-star, ang papatay lang dyan, 4-star, 5-star, tsaka 2 spy. Yung isang spy, nandun sa kabila, unless double spy siya. So, pag lumitaw yung spy, alam mo na, ito na yung 5-star, ito na yung 4-star. Pero yung 4-star, dating 5-star. Yung 5-star, dating 1-star lang. Yung ganun ba, palit-palit. Hilong-hilo kalaban dun ngayon, sa tingin ko, ang hinarang ng Chinese sa atin, 2 militia vessels. Hindi na nakapasok yung Coast Guard. Hindi na nakabatbat. Pinagitnaan ng ganyan, hindi na makapasok. So, siguro mas magandang madinig na kahit tinarangan ng militia, pumasok yung Coast Guard. Bakit? Yung Coast Guard natin supposed to be huhuli sa mga illegal na fishing, sa mga criminal, sa mga pirates, sa mga drug cartel na gumagamit ng high seas, di ba? Yung Coast Guard natin supposed to be huhuli. So, why the double standard? Bakit pagdating dito sa West Philippine Sea, pumarang yung 2 militia, wala na, tumigil. Preno. Wala na. O successful daw yung mission. Ang sa akin sorry sa ating AFP tsaka DND, sorry, tsaka sa Coast Guard. For me, it is not successful. Why? Because ang mindset ninyo, ang standard ninyo, basta makasupply lang. Sa akin, ang standard ko, makasupply and hindi tayo maapi. Hindi tayong ginitgit o kaya hinarangan because sovereign waters natin Di ba? Exclusive economic zone natin. So, bakit kinakailangan tayo magpaalam sa China? Bakit kinakailangan tayo makinig? Bakit tayo yung laging nagtitimpe? So, diplomatic protest na naman tayo. And that's why I'm telling you, promise, next resupply mission, it will continue to happen. Unless we level up dun sa punto na manggagaling din sa itaas natin, down the line, coordinated kayong lahat na involved, na next time around, if you do that again, we will sink a ship. We will sink your ships na humarang sa amin. Pagka nag-challenge ang China, Philippine vessel, you are entering ganyan-ganyan, you should ask permission, mga ganun ba? Tapos nun,
state your intentions to prevent any untoward na misunderstanding, etc. Dapat na sinasagot, get out of our territory. This is our territory. Tapos sasabihin nila, we have indisputable territorial claims. This is ours. Walang nga. E di, sige, magkaalaman. Dapat ganon. Pero yung iba the way they understand it is, gusto ko ng gera. Hindi ko gusto ng gera. Pero mas nangingibabaw sa akin kasi ayaw ko ng gera and ayaw kong maapi ang lahi natin. Inaapi tayo eh. Pati doon sa mainland, ang tingin, wala. Tamukyo tayong lahat. So, balik tayo. Promise, sa tingin ko kasi yung una nandun lang yung militia vessels nung una. Pagilid-gilid lang sila. Aba, itong huli, biglang sila yung maharang. Kasi yung una, tingin-tingin lang sila nanonood. Tapos yung huli, ngayong most recent, tinignan nila kung ano mangyayari. Bakit militia vessels ang humarang, hindi yung Coast Guard? Nanggigit-git lang yung Coast Guard, humaharang lang ng ganun. Pero yung nakatapat doon sa passage, yung militia vessels. So that pagka nagkaanuhan, may ground ng China na, ba't nyo inupakan yung civilian namin? Kaya sa susunod, sa tingin ko, there will be more militia vessels. Sabi ng China, iniisip ngayon ng China, okay, success. Sila ang successful. Kasi sa kanila may timeline sila Sige, makapasok ka, pero dumadama kami. Parang dama nga, parang Game of the Generals. Papasok ka, may haharang. Pagka pumasok ulit, mas maraming haharang. Kaya sa tingin ko, more militia ships will be involved in the next resupply. And we better plan for it. Kasi ang sinasabi ng armed forces natin, ng Coast Guard, next time around, we will plan for it. So, nangyari yung next time, itong most recent. How did we plan for it? Coast Guard natin, dadalawa yung barko natin. Tsaka yung resupply ship. Nasaan yung armed forces? Nasaan yung air force? Kasi tayo yung humahatak sa ating puwersa, nagtitimpi tayo, samantalang yung China, padagdag yung puwersa to deliver their message. And true enough, natatakot na ang mga kababayan natin. Kita niyo, nananalo sila. Natatalo tayo. Sila yung panalo nung last resupply mission. Nakapasok yung resupply natin, pero ang question doon, up to when makakapasok? You have to look forward. Guys in the armed forces, you have to look forward. Next time around, baka hindi na makapasok yung barko natin. Pag di nakapasok yung barko natin, ano mangyayari? Iyak. Yung mga tao namin, di na makakain. Why? That is precisely what they want. Ang objective nila, ultimate objective nila is that we give up the position. BRP Sierra Madre, tanggalin na lang yan, i-abandon ng mga tao natin kasi nagugutom. Hindi natin kayang resupplyan kasi humaharang sila. And it may come to a point na magkaanuhan, maging flashpoint na talaga, yung magkaupakan. Pagka nagkaupakan yan na hindi yung aksidente lang, ang mangyayari dyan, Pilipinas pa ang magsusori. Tapos marirelieve pa ang mga commander for bugling, for not handling it properly, etc. Mas maganda kung galing sa itaas, kalagin mo yung tali ng armed forces at ipaubaya nyo sa mga general natin na hindi ako naniniwalang mga walang kapabilidad yung mga general natin. Kasi isa lang ang pinanggalingang puno niyan Panay mga Carabao Mango yan. Panay Carabao Mango yan Kung matapang ang isa, matapang yan lahat na yan. Nagkataon lang na lamang lang ng ilang paligo yung mga
Yung mga nauna eh. Pero kung titignan mo, isang hubog lang yan. Isang molde lang pinanggalingan ng lahat na yan. Gigil na yan. Pero ang restrainer is yung sa itaas natin. Diplomasya. Malay na, ang DFA natin, diplomasya. Pero ano mangyayari sa diplomasya? Kasi nga, we are the ones being contained. China, kitang-kita yung sila yung aggressive eh. That's why ang hiniling ng Defense Department natin is bigyan nyo kami ng funding. Eh di naman kukurakutin eh. Ang iniisip kasi ng mga, lalo na yung mga kaliwa eh, kung ano-ano. Eh, tapos na tayo dun sa punto na hindi dapat pagkatiwalaan yung armed forces. Dapat pagkatiwalaan because yan ang unang responder. Yan ang unang maduduguan para sa inang bayan. Kaya nga ano eh, bigyan naman natin sila ng fighting chance. Di ba? Ang next responder is pagka naubos yung armed forces, yung mga reservists natin. Lalong bigyan dapat natin ng chance na magsusurvive sila. Because wala tayong kalaban-laban. Now, assuming that we are not prepared and it happens one of these days na magkaputukan at magkagerehan, panonoorin lang ba natin? Tapos peace pa rin tayo? Ganon? Hindi. We have to take a stand. Our allies are taking a stand for us. Tapos tayo, wala eh. Ayaw ko pa rin na yung involvement kasi magnet nga yung yung mga bases na yan, EDCAP. Ang hirap isipin. Pero if you look at all the given, no choice eh. We have to take a stand and the stand is not America, not China, na kaibigan natin ng China, not economics. The stand is Philippines, no? Filipino people. Endangered species ang Pilipinas, ang Pilipino. Endangered species tayo sa nangyayari na yan. That's why I am for higher funding ng armed forces. That's why ako naglalagay ng figure, 20%. Hindi ako naglalagay na kunyari, 500 billion o 700 billion. No, 20% of whatever is the budget of the Philippines for that fiscal year. When I was making my dissertation, doctor, dissertation in management, ang ginagawa ko noon, hindi naman ako nakatapos, no? Baka isipin nyo nakatapos ako. Donate nga ako ng kidney eh. Kaya ginibak ko yung maging Doctor of Management. Okay na yung MBA. My thesis was about reforestation ng 8 million hectares ng Pilipinas na gagawin siyang forest plantation. 15 million ang forest land natin, 7.2 million hectares ang ang remaining forest cover, kay residual forest, new growth forest, o kaya yung old growth forest, mga ganun ba. Basta residual forest, 7.2 million na under protected ng NIPAS law na ginawa ng ating Senado. So, yung 8 million hectares rounded off ay bare, no? Wala. Panay kugon, karamihan, grassland. So, ang aking thesis is, nakatiwangwang yan na 8 million hectares. Yung 7 million hectares, gawin mong tourist attraction, gastusan natin. Pero yung 8 million hectares, pondohan natin. On a 10-year time frame. Ang sabi ko doon, hindi ako humingi ng figure na ang sa akin, kailangan ng funding is 10%, 1% of whatever will be the budget. Yun yung akin. So, kunyari nag-budget ka ng
ng 1 trillion, o de 10 billion. Tama, 100 billion, 10 billion ang 1%. So, yun. Eh ngayon, nasa 5 trillion, so 50 billion. You see? Pero at that time kasi, nung ginagawa ko yun, that was way back 2004, the budget is mga ganun lang, 1 point something trillion, no? So, ang inaano ko, okay na yung 10 billion a year. Tapos, pumasok yung depensa ko na kasi ganito yung magiging costing. That's why, ang hinihingi ko na is 1% of total budget. Matataniman lahat yung 8 million hectares, aani tayo ng on the 10th year, on the 11th year, aani na tayo. And then self-liquidating na siya. Ibig sabihin, makakaani ka sa 800,000 hectares. Every year, 800,000 hectares, 800,000 hectares. For the next 10 years, 8 million hectares. So, 800,000 hectares, on the 11th year, aanihin mo yon. Ang ani mo doon is mga 1 point something trillion. Yung prices nung time na yon. So, kayang-kayang sustain yung budget ng Pilipinas. Ang kailangan mo lang is 1% ng ano natin. So, there will be dividends if ginawa yon, nagawa yon. Pero hindi pinansin sa Senado yan eh. Hindi pinansin. Maraming magaling masyado dyan. But anyway, ganon din ang iniisip ko sa armed forces. Kesa sa maglagay ka ng kung ano may magiging budget, dagdag mo yung 20% of that budget. Kung may 5 trillion na budget, dagdag mo 20%, 1 trillion armed forces. Pagka naging 6 trillion yung budget, dagdag mo 20%. So ganon. Walang masamang tinapay. Yan ang kailangan eh. Dapat ganon ang mindset ng ating mga senator at saka congressman. Panay bulatong kasi yung utak eh ng iba. Hindi lahat Panay Ang galing magganon pero wala eh. Tignan mo yan, kaya nga suggestion ko nung last vlog lahat ng mga mambabatas padala ninyo sa sa resupply mission. Sama kayo. Sir, sama kayo. Tingnan natin tapos this is Chinese Coast Guard. Listen, ganyan na, tense na, di ba? This is Philippine Coast Guard. You are authorized to canon us. Maranasan ng mga mambabatas natin yung paano ka mabugahan ng high pressure na tubig eh. Because they do not understand, they do not feel. Subukan nilang sila yung mag-resupply doon. At tapos makita nila, kumain kayo doon sa BRP Sierra Madre. Ikutin niyo yung barko doon, tignan niyo yung kondisyon. Wala na sa pay grade yun ng mga sundalo eh. Yung mga sundalo natin, yung iba nga naka-opisina eh. Yung iba, gaganda ng doon tik-tik kalawang eh. Wala kang madinig doon na wala kang TV ron eh. Ano madinig mo doon? In-check. Yun yung nako-cover ng mo. Wala nga signal eh. Sat phone lang ginagamit doon eh. Tsaka mga radyo na Kaya nga, dapat maramdaman ng ating senator tsaka mga congressmen na kulang yung sinasabi nila. Kulang. Hindi nila na-appreciate. How will you train 40 million na reservists in the next 2 years? Kung ako masusunod, 2 years. Maximum. Yung pa sasabihin ko sa armed forces kung ako senator, o akong congressman, Gibo, can you give us an assurance that all the 40 million reservists will be organized? Ngayon yung sinasabi ni Pinoy Survivor. Like, share, subscribe. Walang yan, nag-advertise pa. Just like what I heard from a Pinoy Survivor, who is an ex-military man, a graduate of the Academy Class 1983.
Joke-joke lang na, oh, tama naman, it makes sense. Organize ninyo into core ang bawat LGU. Cagayan, Ilocos, Cagayan, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, Nueva Ecija, no? Cordillera, CAR, all the way up to Mindanao. Ang bawat, kung nasaan, inside, kung nasaan yung mga retirees natin, na mga ex nating generals, colonels, major captain, and then sergeants, they will be the primary na personnel, the skeleton of the reservist. Ipapasak mo ganyan, may organization ka, tatapon mo ganyan, wow, buo na yung core kagad. Headed by no less than a 3-star general na retired or a chief of staff na retired. Kasi kung nasaan ka man nangingisda na lang, nagpa-farming yung iba, meron kilala, mga 2-star, 3-star, wala, nagpa-farm na lang, walang ginagawa Give them something to do for country and people. Di ba? Naka-organize kayo. Core 1, 2, 3. Each core is 200,000. Di ba? Kasama doon yung mga sundalong kanin, yung magluluto lang. Saan kaya pupunta si ex-senator, Well, anyway. So, kaya nyo ba, Gibo, na Mr. Secretary, na yung matrain yan in 2 years time? Dapat gano'n ang salita ng mga senator natin at mga congressman. Because pagka gano'n ang linyahan, it means they appreciate what is happening in our midst. We do not want war. We do not want war. But we have to prepare for war. In the event na it happens, we can survive as a country. We can survive as a Filipino people. Hindi natin kayang gumera dyan kasi malalakas yan Malakas yan. Anong gagawin mo? What? Magiging makapili tayo? Magiging Hindi, sige. Pasukin mo ko, rapin mo yung mga babae namin. Kainin nyo lahat ng ani namin. Yung kakainin na lang namin, kakainin nyo pa. Kasi 1.4 billion kayo Kulang yung pagkain nyo. Dito nyo kukunin. O sige, putulin nyo na lahat ng puno namin. Useless yung mga advocacy ng mga environment na yan. Kasi pag sinakop tayo, wala rin. Putol lahat ng puno na yan. Lahat ng mga mining rights na inaano natin na bawal yung mga tailings at nakokontaminate yung tubig. Wala! Ito yung ginagawa dun sa dagat, sa West Philippine Sea. Ultimo yung mga giant clam, hina-harvest nila, lahat Sinisira nila dinedegrade nila yung mga ecosystem dun Wala silang pakialam sa atin. Wala silang pakialam sa future generations ng Pilipinos. That's why we have to take a stand. In the event na magkagulo, handa tayo. Ngayon, balik ako, Mr. Gibo. Kaya mo ba? Kaya ninyo? Because it's a tall order. It's a challenge. 40 million. Pero tama si Pinoy Survivor. Organize kayo. O meron ng skeleton, alam na. Hanggang saan ba yung organization ninyo? Baka hanggang lang, left face, right face, ganun lang. O, 2 face. Tapos nun, after 2 years, can you tell me that everyone in this reservist corps will know how to fight, will know how to handle a weapon, will know how to kill with their bare hands? Pero ayaw natin ang gera. Yung ganun lang. Kasi play safe si congressman tsaka si senator Kasi baka magalit yung kanyang mga constituents. Kaya wala sila sa Ayaw ng gera ng Pilipino. Anong gagawin ninyo pagka sinakop tayo? O lalaban kayo? Hindi, alis kayo. O iwanan yung mga may iwan dito, yung mga walang capability. Well, so, pinakamaganda niyan, we prepare. O, kaya mo ba in 2 years? I-train lahat yan. Siyempre, kakayanin. O, okay, sasagot si Gibo, matalino si Gibo with the right budget. Magkano kailangan nyo? We will verify. We will verify, Your Honor. We will verify. Di sabi kagad ng mga kongresal, we'll give you 1 trillion na budget.
Oh, lahat yun, lock, stock, and barrel. 20% of the total budget for 2024 in the next 5 years. 20%. Automatic yan. So, in the next 5 years or 10 years, merong papasok sa Armed Forces, sa Defense Department na ganito, ganito, ganito. 1 trillion every year. That's 10 trillion for the next 10 years, hypothetically. 10 trillion. Eh, ano yung 15-year horizon ng Armed Forces? 2.5 trillion. Binibitin pa. Ay, anong expectin ninyo? Matapang yung Armed Forces? Hindi. Alanganin. Ba't ka makikipaggera sa alam mo nang talo kay lalabang ka pa? Di ba? Yun yung mindset. Tapos we expect so much. And that's stupid. That's stupid. Look at the Vietcongs, no? Vietnam. Ano ba laban nila sa Amerika? Ba't Amerika nag-withdraw? O, di ba? Matapang sila. Kaya nilang tinayuan nila yung right nila. Tinayuan nila, inassert nila. Hindi kayo pwede dito. Alis kayo. Kahit kami maubos. Dapat ganun mindset natin. Hindi tayo pwedeng pabanjing-banjing. Yung mga OFW sa abroad, okay lang. Kayo ang maging, magtrabaho lang kayo. Trabaho lang kayo. Wala pang tawag yung fatherland eh. But kunyaring ita-timing kung kailan kayo rito, may break ka, mag-leave ka 1 month, and then automatic you report, and then you have special training. So, pagbalik mo doon, nadagdagan yung know-how mo. Kundi kaya, through the internet, may mababasa yung yung ating mga reservists abroad. So pagka nagtawag yung fatherland, boom. Kita nyo nga yung sa Ukraine, tinatawag na yung mga lalaki. Minadinig akong gano'n yung mga lalaki na mga fighter, mga nag-evacuate sa Poland. Gusto na ngayon pabalik sa Ukraine para lumaban sila. Oh. Ay, nako. So, kung kaya ninyo, dapat ang timetable, Defense Department, Mr. Gibo, 2 years. Bakit 2 years? 2025 nga is that hypothetical date ng Amerika at ng China na magkakabakbakan. So, we have to play our direction, our mindset, our foresight along that line, along that time frame. By 2025, we must be ready. By 2024, we must have at least trained 2 million people. Armed Forces is 180,000. If you are able to train 2 million people, we have a fighting chance already. If you are able to train the whole 40 million reservists, we are unbeatable. That's how I look at it. Unbeatable tayo. Ratio mo, 1:10 eh. 10 kalaban, isang Pilipino, 40 million yun, 400 million. Ubos ang reserve ng China. Oh. Sa Armed Forces, bahala na sila dun sa 2 million na talagang regulars ng China. Dudamat, ganun lang yun. Tapang ang Pilipino. Lalo na kung handa ang Pilipino. Lumaban ang mga Katimonero. Kastila, binangga, barel, mga pistola, mga kanyon, mga bayoneta. Lumulusab ang Pilipino. Ubos, dami. Kaya nga presidente nun, 29 anyos, naging presidente, no? Oh, imagine that. 29, 30. Bata, di ba? Ngayon, ang presidente, 64. O, si Duterte nga, 70. Di ba? Mas matanda. Because, peace time. Pagkagera, daming namamatay eh. Pero ayaw natin dumating sa ganon na hindi tayo handa, and then tsaka tayo lalaban. Yun yung akin. Ayaw kong lalaban tayo nang walang kalaban-laban. Gusto ko lalaban tayo na napaghandaan. Mas dapat ang basa natin sa nangyayari sa buong mundo, ganun eh. Paghandaan lang para hindi naman kawawa ang Pilipinas. So, kaya mo, Gibo? 20% ang gagawin namin every year. And dapat ganun din ang mindset ng lahat ng congressman, lahat ng senator. Sana nadidinig nyo ko, mga kagalang-galang, mga honorable, sir and ma'am. Sana madinig nyo ako. Dapat ganun. Out of the box yun.
Kumbaga sa ano, unpredictable yon. Biglang from a percentage lang, how many percent? 2% lang ba tayo? 5 trillion. Tapos no na 5% lang tayo, defense spending natin. 5%, thereabouts. Biglang gagawin mo 20%. Wow! Great leap forward for the Filipino people. Great leap forward yon. Hindi para manggera tayo, pero para hindi tayo takutin. Maganda nga, meron pa tayong mga nuclear weapons eh. Makukuha naman yon pagka gusto natin eh. Ba't yung North Korea nagkaroon? Kasi ginusto nila. Tayo, pwede tayo magkaroon kung gusto natin. Hindi, panay tayo, peace. Pero pagka nagkagirahan na, paano? Sisihan. Iba, liparan na, alis na. Safety. Ay, nako, kawawa tayo. Kawawa kayo. Sa amin, akin, okay lang kasi matanda na rin ako. Tsaka, anytime, pwede naman akong mamatay. Anytime, pwede akong kunin ng langit eh. Pero hanggang sa kaya, kaya. Inflict so many casualties kung kinakailangan. Pero, ang nakakaawa, yung mga walang ka-training. Yun ang nakakaawa. Kasi, paano yun, di ba? Yun nga eh. That's the problem. Kaya nga, ang aking advice sa ating mga magigiting na senators at mga congressmen, please think Filipino. It's not that we want war, but we just have to prepare for war. If we are invaded by any foreign country, invaded by the Chinese or whoever is yung allies niya, useless. World War II, in-invade tayo ng Japan. Allies natin ngayon ng Japan. In-invade tayo ng Japan. Ano nangyari? Tigil yung buhay natin eh. Tigil. Yung pagkain, yung nanay ko, panahon ng gera, tinutusok, binuburoy yung mga bigas na sa tren. Meron siyang, tawag doon? Bilao na malaki. Na merong, may rag na pinapatungan yung bilao para hindi gigewang-gewang. Buburikihin niya pagka walang meron siyang, merong lookout. Buburikihin na ganyan, tatapon yung bigas sa bilao niya, tapos off she goes. Bebenta niya. O kaya kakainin niya ng mga kapatid. Panganay yung nanay ko eh. Yung iba naman, kwento nung nanay na misis ko, nung panahon ng Hapon, ng gera, takot na takot sila kasi bomba dito, bomba doon, sa kuweba sila. Problema nila pagkain. Kaya pagkain nga pala. Week 37 ng Matikas Challenge. Week 37 na ako. Matikas Challenge, mag-imbak lang kayo ng whatever na pagkain pwede nyo imbak, kanin, tubig, at saka delata, yun ang mahalaga. For a period of 3 years. Okay na yun, 3 years. So, budgetan nyo lang, 5,500, 1,000, okay na yun every week. Para yung staggered yung expiry date. Kasi hindi pwedeng one time, big time mong bibilin and then sabay-sabay mag-expire after 3 years. Ang nabibili ko nga ngayon, April, May, mga ganon. April, May of 2026. Magkagulang man ang 2025, meron ako hanggang 2026, di ba? Na 3 years yung paghahandaan ko, kaya week 37 na ako. So yung mga hindi pa nagmamatikas challenge, I advise you, magmatikas challenge kayo. Nothing to it naman eh. Maganda lang kayo ng makain. Okay, balik ako. So, 20% mga senator, mga congressman, hindi yung slashin nyo yung defense budget tapos mag-expect kayo sa armed forces na matapang. Kung ang armed forces may bala na panlaban, lalaban hanggang mamatay. Pero wag mong armasan, wag mong walang bala. Bakit lalaban? May pamilya rin yung mga yan. Diba? At saka pagkaalam niya na wala kayong suporta sa kanila,
hindi yan magpapakamatay para sa inyo. No? Hindi magpapakamatay para sa inyo. They will save themselves. Anong klase yan? So, 20% of the national budget, that's a good start. That is definitely better than what you're thinking of, guys. That's 20% would amount to about 1 trillion pesos. 15-year horizon, 15 years, 2.5 trillion. And we got to this point in time. We have acquisitions ng mga fighter jets, may mga frigates, may mga tangking madaling pasabugin, may mga baril na bago. May mali rin sa ano natin, kaya nga doon papasok sana yung oversight ng Senate, ng Congress. Huwag nyo nang baratin ang Defense Department. Huwag nyo baratin. You direct, because you have the power of the purse. You direct the budget department headed by Gibo, Armed Forces. You direct Browner, General Browner, who is a good person, a good general, na bibigyan namin kayo ng 1 trillion o 20% of whatever will be the budget for 2024. Bibigyan namin kayo ng 20%. Pero, ito yung order namin. Ito yung lista ng dapat gawin. Number 1, defense industries natin. Yung government arsenal, pondohan ninyo. Bigyan nyo ng 10 billion. Simula kagad, roll ng baril. When you design, you report to the Senate kung paano. You update us kung paano ginagawa ninyo. Kasi, pera ng taong bayan yan. Hindi namin pera yan. Pero, sige. And then, you give us a timeline of how many you have trained already. From now hanggang 2025. That is the timeline. That is the constraint. That is the challenge. That is the parameter. This money will go to you, pero ito dapat. Ay, siyempre, sige po. Yes, sir, yes, sir. Yes, Your Honor, yes. Kasi you're giving them more than what they're asking for. Because you people there in Congress understand what the defense officials are trying to say. Nung pa namin kailangan yan, bakit nyo kami tinitipid? Tapos in-expect nyo kami, de-depend namin kayo. Ano ba? Bigay nyo. And then, sige, himayin niyo yung 1 trillion. Kung 1 trillion na abutin, 1.2 trillion. Kung 6 trillion yung budget, 20%. 1.2 trillion, bigay nyo. Back. 1.2 trillion, dapat yan. Meron tayong ganito, meron tayong ganito, meron tayong ganito. Pag-usapan natin. Di ba? The Senate, the Congress has the power to supervise where the money will go. Yun nga, kaya nga nagbabudget hearing. Pero have some sort of intelligence. People in the Senate, people in Congress have an aura of intellectual capacity. Naintindihan ninyo. Otherwise, wala. Titipirin ninyo, ang mangyayari dyan pagka tinipid ninyo, between this product A and this product B, sige, second hand na lang tayo. Para second hand na naman tayo. Di ba? Hindi makapag-shopping ng matino. Anong nangyayari sa atin? Chop suey. May galing sa Japan, may galing sa Korea, may galing sa Germany, may galing sa US, may galing pa sa Russia. May galing pa sa China. Parang chop suey tayo. Why don't we? Oh, maganda galing sa Israel. Bibili tayo ng ano kino-consider natin na Spain na submarine. May proposal. Dapat bago tayo bumili naman, yung mga countries na nanalo sa gera. General Cañeso once said, he's deputy, he's G4. Si Karen Maniago was saying, ganito, ganyan, sir. May offer. Si Dator ba? General Dator, yung sa Service Support Brigade. May offer, sir, ang mga Italians
na ganito, kanyon, tsaka baril, at tsaka mga Italians, ha? Para bili ng Philippine Army. Alam mo, sagot ni General Cañeso, Italians, they never won a war. Why the hell will we buy weapons from them? They never won a war. O, diba? Na mas maganda, bumili ka sa US. Na nanalo sa gera. Hindi, natalo rin. Pero technology-wise, diba? Walang yung, they never won a war. Pero tama yung thinking ng matanda Tama yung thinking ni Bossing Kasi, ba't ka naman bibili sa mga hindi nanalong gera, palpak? Bibilin mo kasi mura, no? So, yun. Sana maano ma-appreciate ng Congress tsaka ng Senate natin na we needed the funds yesterday or ages ago, 30 years ago. Had it been na hindi napabayaan yung ating defense capability, nung nag-occupy ang Chinese doon sa Mischief Reef, naupakan na natin yun. Nung naggawa sila ng islands, naupakan natin sila. Of course, nandun yung mga sa vlogs ko na it could have been different kung iba yung nakapwesto, ibang general, kung nagkaroon ng balls, no? Pero I want to look at it na from the macro level. Sige, bigyan dapat natin ng fighting chance. Lagyan natin ng guantes yung ating mga defense officials saka yung mga reservists natin. So that we will be ready. Pondo lang naman ang nag-hamper Pag walang pondo, wala. Magtitipid. May prioritization. So, wish ko lang that the Senate may masmasan, Congressmen may masmasan kayo, ma-appreciate ninyo. You give the Defense Department, kahit di nila hinihiling, so i-direct ninyo. 20% of total budget, 20%, that would amount to about 1 trillion pesos. Himayin, ito yung gagawin. Defense arsenal natin, industries natin, gawa kayong barko, etc. For the next dapat may barko na. Gawa tayong baril, ito na. Gawa kayo ng mga night vision, etc. Whatever equipment kailangan, missiles kailangan. Makipag-coordinate kayo sa defense establishments ng ibang countries. So, yan. Okay? So, hanggang doon na lang ako. Okay, sasagutin ko na lang yung mga tanong niyo sa next vlog. Maraming salamat. Thank you for commenting. Thank you for liking, sharing, and subscribing. Thank you for the support. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless everyone. Bye-bye.